Matapos nga nating malaman ang buong katotohanan patungkol sa nakaraan ng Evil Eye Spirit, then ang rason nito sa pagpili niya kay Gigi bilang vessel, ay ngayon sa chapter na ito ay matutunghayan natin ang 1v1 matchup nila Okarun at ng Evil Eye Spirit, kung saan lang naman ay nagawa ni Okarun mapuruhan ang yokai ni Gigi. Kaya't make sure na tapusin mo ang video na ito. Hi di senpai koy, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube, kaya dun kayo manood. Bali, pag-uusapan nga natin dito ang chapter 42 up to 43 ng Dandadan or ang season 2 episode 3. So ano pang hinihintay natin? Let's go! You're gonna get such an ass whooping. No one hits Momo! Sa paninimula nga ng chapter, kung inyo makikita ay nagdikitan nga ng atake ang dalawa, pero dahil sa isang perfect vessel nga si Gigi ayon pa kay Granny ay nagdo-dominate ang Evil Eye Spirit sa power strength, at kung saan ay nagawa lang naman ng Evil Eye Spirit mapatilapon si Okarun. Kaya't doon ang ginawa na lang ni Okarun ay kinuha niya si Momo para makatakas silang dalawa. Sa nagwawalang yokai, nagsalita nga ang Evil Eye Spirit at sinabi kay Okarun kung bakit nga daw nito pinoprotektahan ang mga tao, even though isa siyang yokai, na dapat ay kamuhian ang mga ito. Hindi nga natin maisisi ang Evil Eye Spirit dahil sa nakakatroma nitong nakaraan. Nag-response naman si Okarun sa yokai na hindi nga daw niya papalagpasin ang ginawa ng Evil Eye Spirit sa kanila. Pero sa ngayon muna daw ay lilikas muna siya para hindi madamay si Momo. Nagpasalamat nga si Momo kay Okarun sa pagsagip nito sa kanya. Nagsalita naman si Okarun at siningit na nasa delikadong sitwasyon nga daw sila ngayon, kung saan ay napakahirap makapunta sa lagusan at dagdagan mo pa na nagwawalang Evil Eye Spirit. Pero habang tumatakbo nga si Okarun ay may napansin naman si Momo na merong maliit na crack sa pader, at kung saan ay merong bulaklak na nagre-release ng fragment sa hangin. Na-identify naman agad ito ni Okarun. Kilala nga daw ang Mongolian Deathworms or ang Great Serpent sa kanilang electric shock attack, at ang spewing venom or pagpapakawala ng nakakalason na bagay para mapahina ang biktima nila gamit ang hangin. Kaya tinala ni Momo na baka nga daw ay nakatago ito sa ilalim ang Great Serpent upang gamitin ang spewing venom para maparalyze sila. Nagsalita naman si Okarun na need na nga daw nila makatakas agad para hindi ma-expose sa lason. However, naging balakid nga yung ginawang atake ng Great Serpent sa kanila, kung saan ay nagawa nitong mawasak ang maraming bahay na lalong nagpahirap pa sa kanila makapunta pa paitaas. Nagtanong nga si Momo para kay Okarun kung ano nga ba daw ang weaknesses ng halimaw. Nag-response naman si Okarun na ang kahinaan nga daw ng halimaw ay sunlight or sinag ng araw, kasi ang Great Serpent ay hindi kayang i-handle ang ultraviolet rays na pinuproduce ng araw. Pero ang malaking katanungan nga dito ay paano nila mapapalabas ang malaking halimaw sa lungga nito para ma-expose sa ultraviolet rays. Then karagdagang problema pa nila ay paano nila masasama si Gigi palabas kung ang Evil Eye Spirit ang kumukontrol sa katawan nito. Then malailang saglit lang ay nakaisip nga ng plano si Okarun, kung saan ay papaunahin niya muna daw si Momo na makatakas. Pero nag-disagree nga dito si Momo sa kadahilan ng hindi siya makakapayag na maiwan ang tatlo, which is sila Granny, Gigi at Okarun sa lungga ng Great Serpent. Kumbaga napaka-selfish nga daw ng plano ni Okarun. Pero winika nga ni Okarun na wala na nga daw silang natitirang oras. Kung maging successful nga yung pagpunta ni Momo sa itaas, ay humanap nga daw agad ito ng lubid para makakyat sila papaitaas. Pero ang pinag-aalala nga dito ni Momo kung paano nila makukumbinse o marirescue si Gigi. Ang sinabi na nga lang ni Okarun na siya na nga daw ang bahala kay Gigi para i-rescue ito. Kaya't dapat ay dalian na nga daw ni Momo na makatakas. Kung inyo makikita nga sa panel na ito ay hinawakan ni Momo ang kamay ni Okarun at nangakong ililigtas niya nga daw ang tatlo. Kaya't doon ay nag-agree na ang dalawa sa planong pag-escape ni Momo. Kumuha nga sila dito ng isang sopa upang maupuan ni Momo. Then gagamitin nga ni Okarun ang malalakas niyang paa para magmistulang spring para itapon si Momo papaitaas. Naging questionable nga kay Momo yung naisip na plano ni Okarun sa kadahilan ng napaka-reckless nga daw nito. At yung sinabi na ngalan ng bida natin ay maging parang multi-stage rocket nga daw yung gagawin nila, kung saan ay need ni Momo i-activate ang kanyang psychokinesis power nito para mahawakan ang lagusan. At dito nga ay nagbibilang na si Okarun. Kahit nga hindi ready si Momo ay buong lakas niya itong sinipa papaitaas. Then ginamit nga ni Momo ang kanyang kapangyarihan upang mahawakan ang sahig ng bahay. At thankfully nga ay matagumpay siya nakaakyat sa itaas. Natuwa nga si Okarun nang makita nagtagumpay yung plano nila, pero malailang saglit lang ay may narinig siyang nagsalita at sinabing nakita rin kita. At ito pala ay ang Evil Eye Spirit. Karagdagan pa nga sabi ng Evil Eye Spirit na dapat nga daw ay maging masaya si Okarun.
sapagkat mauna nga daw ito papatumbahin ng Evil Eye Spirit. Nag-response naman si Okarun at sinabing, akala ko sinabi ko na sa'yo na hindi ko papalagpasin ang ginawa mo sa amin, which is ang pagwawala nito at pananakit kay Momo. Then sa next panel nga kung inyong makikita ay naghahanap ng tali si Momo para mailigtas ang tatlo sa pagkakatrap sa lungga ng Great Serpent. Ginamit niya nga dito yung kortina at pinagdugtong-dugtong o tinali para magmistulang rope at hinagis sa butas, pero dahil napakalalim nga ng butas na iyon ay hindi sapat yung kortinang pinagdugtong-dugtong ni Momo para maabot nila Okarun. Kaya't doon ay naging frustrated na siya at nag-isip pa ng plano kung paano niya maliligtas ang tatlo. At doon nga ay biglang nag-flashback sa kanya yung nakaraan nila ni Gigi, kung saan ay patungkol ito sa suicide. Kaya't dahil niyang hinanap ang kanyang cellphone pero sa kasamang palad ay hindi niya ito makita para tumawag ng emergency. Habang naghanap nga siya ng cellphone ay natapakan niya yung mga magazine at tiyempong merong apoy ang stove. Kaya't nagkaroon ng ideya si Momo na sunugin na lang ang bahay para mabilis siyang makita ng mga tao magre-rescue sa kanila. Ito nga lang yung mabisang paraan na naisip ni Momo sa kadila ng kumpleto ng gamit ang mga rescuer para mailigtas sila Okarun at Gigi sa ibaba. Matapos niya nga masunog ang bahay ay buong lakas naman siyang nagsusumigaw sa labas para mapansin ng mga tao at makatawag agad ang mga tao ng bumbero. Then napansin nga ni Momo na merong mga taong lumalapit sa kanya, kaya't ito na yung pagkakataon para maligtas ang tatlo sa pagkakatrap. Kung inyo makikita nga ay sunod-sunod na yung pagkawasak ng ibang bahay dahil sa nagaganap na paglalaban nila Okarun at ng Evil Eye Spirit ni Gigi. Nagagawa nga ng Evil Eye Spirit mag-create ng bola at ginagamit niya itong offensive para patamaan si Okarun habang nasa malayo itong distansya. Pero dahil sa mabilis rin ang reflexes ni Okarun ay agad naman niya itong naiiwasan. At nung makaiwas nga si Okarun ay mabilis namang sumulpot ng Evil Eye Spirit para sundan ng isang right straight punch si Okarun. Mabuti na nga lang ay nakayoko ito agad at tumama lang yung suntok ng yokai sa pader. Nakahanap nga ng pagkakataon si Okarun para mag-counter-attack. Kaya't agad naman niyang sinipa ang yokai pero nadepensa naman ito ng Evil Eye Spirit gamit na kanyang kanang siko. Then ginamit ng yokai ang bola para patamaan si Okarun sa muka at naging successful nga yung attempt ng Evil Eye Spirit kay Okarun. Pero hindi pa doon nagtatapos sapagkat ginamit ng yokai ang kanyang kaliwang kamay para masuntok si Okarun pa ibaba na naging sanhi ng pagkakatumba ni Okarun sa sahig. As you can see nga sa panel na ito ay napaka-berserk ng Evil Eye Spirit at aakto pa ito susuntukin ulit ang bida natin. Mabuti na nga lang ay nakabangon agad si Okarun at umikot papalayo. Kitang-kita nga sa mukha ni Okarun yung pagod at natamo nitong pinsala sa atake ng Evil Eye Spirit. Bigla nagsalita ang Evil Eye na nakakairita na nga daw ang palaging pag-bounce ni Okarun o pag-iwas sa kanya. However, hindi naman daw problema yon sapagkat nagugustuhan niya yung ginagawa ni Okarun para lalo niya pang seryosohin ang paglalaban at magamit ang full potential ng katawan ni Gigi physically. Kumbaga dito niya matitest yung vessel na gamit niya ngayon. Habang nagsasalita ang Evil Eye ay bigla na lang may lumabas na dugo sa kanyang ilong at doon nga na-realize ng Evil Eye na dahil nga daw ito sa pinapakawalan ng Great Serpent na lason sa hangin na umeepekto sa katawan ni Gigi. That's why ay bigla nga umatake ang Evil Eye para tapusin si Okarun at kinulong niya ito sa isang barrier o mas tinatawag na curse house. Sinambit nga ng yokai na hindi nga daw magagawa ni Okarun makatakas dito at bigla nga pumasok ang Evil Eye Spirit sa curse house para makorner si Okarun. At dito nga kung nyo makikita ay sunod-sunod ang atake pinapakawalan ng Evil Eye Spirit kay Okarun na halos malagutan na ng hininga ang bida natin. Winika nga ng yokai pagkatapos niya nga daw matalo si Okarun ay isusunod naman daw niya ang babae which is si Momo. Nung marinig nga ni Okarun na idadamay ng Evil Eye Spirit si Momo ay hinawakan niya agad ang mukha ng yokai at nag-response na tumigil na nga daw ito sa pagsatsat. Sa kadahilan ng 3 beses na nga daw itong ginagawa ng Evil Eye Spirit, yung pagbibigay ng problema sa kanila. Ang una nga daw ay yung pananakit kay Momo, pangalawa naman ay ang pag-take over ng yokai sa katawan ni Gigi. Hindi nga ito katanggap-tanggap marahil sa magkababatas si Gigi at Momo. At kailanman ay never gagawin ni Gigi yung pananakit kay Momo na ginagawa ngayon ng yokai gamit ng katawan ni Gigi. Kaya't doon ay buong lakas na sinigaw ni Okarun na ibalik na nga daw ng Evil Eye Spirit ang kanyang kaibigan. Kung inyo mapapansin nga sa panel na ito ay yumuko si Okarun para bumelo at in-uppercut ang Evil Eye Spirit gamit ang dalawa niyang kamao. At paulit-ulit nga itong ginawa ni Okarun until mawasak ang barrier na ginawa ng Evil Eye Spirit. As you can see nga ay nawala ng malay ang yokai at karagdagan pag sinabi ng bida natin na ito na nga daw ang kabayaran sa pangatlo, ang pag-inis ng yokai sa bida natin. Nang dahil nga sa exhausted na at sobrang tagal na paggamit ni Okarun sa kanyang kapangyarihan, ay kusa nga itong bumalik sa kanyang human form.
at bigla na lang bumulagta sa kanyang kinatatayuan. Nagawa pa nga ni Okaru makapagsalita at sinabing, "Tulungan mo ko, Miss Ayase." At dito matatapos ang chapter 42 and 43 ng Dandadan manga or ang Season 2 Episode 3 Part 1. Napaka-exciting nga nito mga senpai sa kadahilanang sa susunod na kabanata ay muling lalabas ang Great Serpent. Kaya't make sure na mag-subscribe at mag-follow para lagi ka updated sa mga bago release video natin. This senpai koy, paalam.